talagang tiyagaan sa pagpila mga dearest. Swerte lang talaga yung ganyan kahaba yung mga sasakyan na naghihintay. So, Layo-layo pa namin doon sa dulo. isang hakbang bawat 10 minuto. Mga dearest, grabe sakripisyo talaga. Hi mga dearest! Malapit na kami sa checkpoint sa Tuaca dito sa Cam Norte. Ito na. Dito na makikita kung makakapasok kami ng Cam Norte kahit kumpleto kami sa sa dokumento. Naka-ready na ang aming mga papeles para ipakita sa mga nag-checkpoint na police and MDRRMO. Ito na, mahabang pila mga dearest, tignan nyo. Sobrang haba ng pila. Kailangan naming umila para sa checkpoint, para i-check ang aming mga documents. Sabi nga ni Jack, pati mga sasakyan naka-social distancing. O, tignan mo. Grabe, sobrang higpit dito sa pagpasok sa Cam Norte, mga dearest. Pero matrasan ka niyan. Ayan o, ang haba ng nasa Bitukang Manok pala kami. Ito yung kinukwento ko before mga dearest na hindi naman masyadong Bitukang Manok. Pero kung pinunta natin dito na paano? Kasi Ayun talagang Bitukang Manok. sa asan Kuya Atimonan. Oo, sa Yun. Ito, Bulate. Ito, natural park. Wala akong makita. Dearest, papakita ko muna sa inyo habang naghihintay kami. Kasi mahaba-habang hintayan to. Ito yung natural park ng Camarines Norte. Wala kang ibang makikita kundi mga puno. Pataas to, pataas itong areang to. Pataas to sa bundok. Hindi nyo pa kasi makikita yung yung iikutan. Kasi nasa unang pa lang kami. Tintay man. Hindi ko aram mo yan. Kasi nga 'di ba kuya, bumababa yung driver or kung sinong representative. So mabagal talaga. So guys, ang hirap talagang pasukin ng Cam Norte. Kailangan kumpleto kayo sa papeles. Kahit nga kumpleto sa papeles, nadidelay pa kagaya nito. Kung nakikita nyo lang yung mga sasakyan, ang lalayo ng distansya namin sa isa't isa. Medyo pataas kasi yung lugar at medyo maulan, madulas yung kalsada. Kaya syempre yung iba, for safety din, dumidistansya. So, dito kami guys ngayon, naghihintay. Oh, ba't may tricycle? Meron. Hindi, may tricycle na nauna pa sa atin. Astig siya, astig. Oh. Nilagpasan niya yung mga yung mga nakapilang sasakyan. Astig sila mga dearest. Hindi sila naghintay. So, hindi ko makita kung gaano nakahaba yung nakapilang sasakyan. So, baka pagdating sa unahan, wala na rin naman sila. Opisyalis. Ganun talaga yan mga dearest. Kapag mga opisyal ayaw pumila, kaming mga ordinaryong mamamayan lang ng Pilipinas, kailangan naming maghintay. Ayan. Sabi nung nasa unahan, medyo liit-liitan natin ang distansya, baka may sumingit. Nakasunod kami mga dearest. Ayan yung pila ng mga sasakyan. Mga
truck, Pag ganyan, red, naka-hold lang yung preno niya. van. Oo. Ang iba naka-handbrake. Oh, aabante rin. Official din. Hindi ay. Baka ano, saan bakit daw yun? Baka tayo hindi. Baka ano, pag umabante tong dalawang van, baka mga trucks lang. Pero yung unahan kasi nung isang truck na yun, papunta rito, kuya. Alin? Yun yung truck na yun. Ayun siya. Oh, ay hindi. May nakasunod na L3. Kasunod siya. So guys, update ko kayo mamaya kasi parang mahaba-habang hintayan to dito. Mamaya kapag doon na kami sa may checkpoint, papakita ko sa inyo kung ano yung proseso ng pag ano. Problema. Proseso ng pag-check ng mga documents na papasok sa Cam Norte. Bandito, pag may kasabata ka dyan, ribate. Ay, nakikiusyoso yung isa. Magkasama ata yung dalawang yan. O, parang tayo lang yung ano. Pag itong nakapulang kotse, kuya, umabante din. Susunod na tayo. Kasi pumila siya eh. So guys, update ko kayo mamaya. Kasi medyo question mark kami kung pipila ba talaga or aabante. Kasi yung iba, mga opisyalis. Oo, matras yung ano, Umatras. So, tama lang talaga, dearest, na Matras na. pumila kami. Kasi wala nang masisingitan doon. Nag-atras yung ano. Itong nag-abante siya ako. May kasabat na eh. Ayaw kasi nilang maghintay. Hintay. Update ko kayo guys mamaya. Nakabanda kasi dyan, militar, polis. So mga dearest, kailangan talaga naming maghintay. Umabante kami ng ilang metro lang. Ay, ang hirap maghintay. Lalo na kapag Buti alam nasa mo taas kung na kailan kita. kayo aalis. Papakita ko sa inyo ang mga nakapilang Wala ko sasakyan, nakabuto. mga dearest. Ano? Barag malengke ano? Ilungan mo lang nindo kung anong sistema. Baka daw ulit. Di. Ayan na, nagsisibabaan na yung mga drivers. Kaya nagbakalpin niya. Ay, nagpakalpin niya. O tanga, hindi nga sila makapunta doon. Hindi mapagalitan sila nung militar. Kailangan naming maghintay mga dearest kung kailan ang signal para umabante. Nasa kalagitnaan kami ng bundok. Tingnan mo. Ayan siya, bundok ng Cam Norte. Ayan, yung ibang mga sasakyan. Sa unahan, ayun yung opisyal. Ayan siya. Oh my G. So, hantayan bus tayo. Nag-atras mo si ano, Sino yung kumatras ko? officer. Plate na ka red plate bagaw, pero atras o. Red plate dyan. Red ba? Green? Ay, Red. red. Oh. Atras ba? Diba mga direst, kahit nga opisyal, kailangang sumunod sa rules. Ano magawa puro officials only oh. Oh. Ah, oo Diba? nga. Atras siya. Traffic eh.
Kaya pala no, mga transformer oh. Maliliit. Maliit ang transformer. Sila okay lang, labas na sila ng labas. Yung, ayan na. Kaya pala eh. Ito na. Aabante Patay na na. kayo mga dearest. Babay muna at mag-face mask ako. So mga dearest, nandito na nga kami sa checkpoint. Pero hindi pa kami nakalagpas. At kailangan pa namin i-present lahat ng mga documents namin sa mga army na nakabantay sa checkpoint. So, sobrang hirap talaga mga dearest. Kanina pa kami naghihintay doon sa mga nakapilang truck. At ngayon lang kami nakaabante. Naghintay kami ng almost 30 minutes doon. So expected ang dating namin sa labo ng 11:30. Pero 11:12 nandito pa rin kami sa boundary ng Cam Norte. So kailangan sumunod sa procedure. Kailangan i-present lahat ng documents, rapid test, and everything na kailangan nila para lang makapasok kami sa Cam Norte. So, we're stuck here sa checkpoint. Si Kuya Eric lang yung bumaba muna. Pero kung kailangan yung presensya namin, bababa kaming lahat. Sobrang hirap talaga mga dearest pumasok ng Cam Norte ngayon. Kaya kung nasa Cam Norte na kayo, wag na muna kayong lumabas para hindi kayo mahirapang pumasok ulit, lalo na sa mga nagtatrabaho kasi ang daming procedures na kailangang sundin bago ka makapasok. So si Kuya Eric, yung aming driver, ay nandun na sa unahan, pinipresent yung aming documents. Ay, mga dearest. Buti nga may music kami dito sa sasakyan. At medyo nagkukwentuhan kami ni Kuya, kaya hindi nakaka-boring. Pakita ko sa inyo yung situation dito. Ayan, nakabuntot kami dyan sa van, sa liunahan. And then, ito, yung mga, kasi ay mga sila, papasok na, ewan ko kung may mga documents sila, hindi pa sila nakakapasok hanggang ngayon. And then, yan yung mga truck, sa side mirror na lang kayo tumingin, ang mahaba yung pila. And ayan yung paligid dito, bundok siya. Ayan. So ngayon, so kung wala palang ano ba yon, yung driver walang documents kuya, pwedeng ihatid ka hanggang dito and then papasundo ka na naman dun sa kabila. Kasi yung girl parang hinatid lang dito. Oh, bakit yun? Astig! Bakit yun nandun na? Bakit tayo dito na naman? Hindi pa rin kami umaabante mga dearest. So waiting kami kay Kuya Eric kung ano ang decision. Oh my G.
Update ko kayo later mga dearest. At hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa sa checkpoint. Balitaan ko kayo mamaya. So guys, until now, nandito pa rin kami, stuck sa checkpoint. Hindi pa makaalis. Kasi nga, chine-check pa yung documents namin. And si Kuya Eric is nandoon nakapila, hindi na kami bumaba. Isa na lang yung kailangang pumunta doon para magpa-check ng documents. And kung nakikita nyo, ayun, mga nakapila yung tao doon. Pakita ko sa inyo mga dearest para may idea kayo kung sakaling pupunta kayo dito sa Daet. Ganito kahigpit ang procedure nila sa pagpasok sa province nila. Ayun, nakapila pa yung mga tao. Tingnan nyo. Ayun sila. Oh. Natatakpan pa ng truck. Ayan sila. Oh. Nakapila pa. Yung representative ng bawat sasakyan. Nakapila pa sila. Yung palabas, medyo okay. Maluwag. Siyempre, lalabas eh. Pero yung papasok, yun, sobrang higpit. Ayan sila. And, ayan na si Mamang Sundalo. Siya yung nagbibigay instruction kung aabante na ba or hindi. Aabante or hindi ang mga sasakyan at ang mga pasahero. So, kami, nandito pa. Ano ang kulay ng damit ni Kuya? Black. Black? Ayun siya. So, ibig sabihin nasa likod pa talaga siya. Oh my. So, medyo matatagalan pa po kami kasi si Kuya Eric ay nakapila pa at medyo ayun nga, second to the last ang pila. Interview na itong naglalakad na ito. Hindi yung isa lang nag-i-interview. Dapat ang dami nag-i-interview. Mulot talaga sa sistema naman. Dapat hindi isa lang. Yung ginagawa ng mga, di ba? Paikot-ikot lang din naman. Papakita ko sa inyo guys yung situation ulit. Ayun ang sila Mamang Sundalo. Nakatayo sila, nagbabantay, wala na. Yung iba is nandun. Sa mga nakapila. Ayun pa si Kuya Eric. Dapat pa, so yung tama yung ginawa pala ng mga painante kanina. Ano siya, nauna na sila dito. So guys, yun ang situation ngayon dito. Medyo matatagalan pa nga talaga kami. Kasi nga nakapila pa. Mayo? So guys, nandito kami ngayon, stuck sa checkpoint para magpa-check ng mga documents namin. Para makapasok kami sa Cam Norte. Bale, 12:30 pa kami nandito. And until now, hindi pa kami nakakaalis. So,
pinalitan ko muna si Kuya Driver para may-forward niya yung sasakyan. And nandito ako ngayon. Ito yung situation ngayon dito. Medyo mahaba yung pila and nasa second to the last kami sa pila. Oh, sige na, mahanap na lang kami. Sige na. Ito yung Tuaca. Ito yung boundary ng Cam North. Ang magagawa. Baka mag-inihil at traffic. Mahaba yung pila. So, kompleto naman kami ng documents. Yun nga lang. Kailangan namin ipakita ito. Wala si Kuya Driver. So guys, update ko kayo mamaya kung ano mga mangyayari sa pag-present namin ng mga documents namin. Mga dearest, iba pala yung ID na kukunin kapag lalabas ka ng Cam Norte. Bale, may nakita ako dito na isa ring parang kiosk na kung lalabas ka ng Cam Norte, kukuha ka ng ID. So, iba yung papasok, iba rin yung palabas. So, kapag lalabas ka pala, kailangan mo pa rin mag-present ng, I think, documents para ma-inform sila na lalabas ka and kung kailan papasok. Nakita ko lang, just for additional information sa mga lalabas at papasok ng Cam Norte, yun, may kiosk din dito para sa mga lalabas. And kami na papasok, medyo mahaba. Pero yung lalabas, medyo maiksi lang. So, mag-present ka ng documents and then pwede ka nang gumora palabas. So, update ko kayo mamaya kung ano pang mga next procedures sa pagpasok sa Cam Norte. Ano mga dala nyo? Mga dearest, nandito pa rin kami sa checkpoint, stop at nakapila. Umuulan na! Umuulan na mga dearest, wala akong payong. Walang sumasaklolo sa akin dito. Sir, pairam namin ng payo. Sir, pa-share. Nag-share ako sa isang mabait na gwapong lalaki, mga dearest. Wala pag sumasaklolo sa akin dito. Nakasama ko. Oh my gosh. Asan na yung madam? Share na kami. Sir, thank you ah. Dito ako sa bigay nila na, oh malaki. So, nandito si ate, mga dearest, kasama ko. Nag-vlog ako. Pakipollow na lang po ako sa YouTube channel ko. Kasama ko, ano nga pong pangalan mo, ate? Si Monet, si Anay Monet, Rafael. Kasama ko siya dito, nakipayong kami. Pinahiram nila kami ng payong. Kasi wala daw talaga kaming magagawa kundi pumila. Oo, kahit pa paano mga dearest, nakakaabante kami. Mga 2 hakbang. Nagsisi ako, ba't ako bumaba sa sasakyan? Ayun na, nandyan na yung aming The Great Maintenance. May payong kaming malaki, hindi ko alam. So guys, rain or shine to po. Oo, nasunog kasi siya, tapos nabili na. Ay, di walang sana. Para makabelo, kuya pahawak. Yan, bubelo tayo. Nababasa na kuya. Adjust ko lang. Okay na, sige ko. So sana naman mga dearest walang favoritism sa pila. Kasi kanina pa kami 2 hours. Mga dear, 2 hours kaming nakapila. 1 hour sa sasakyan. I think mga 1 hour na rin dito. Ay, hindi pa naman. Mga 30 minutes nakapila na. Swerte yung iba, tapos na. Si Kuya Eric ba na sasakyan? Kami ngayon ang partner ni Kuya Jeff. Guys, meet my umbrella man. Say hi. Hi.
sinamahan niya ako kasi umuulan. So ngayon, medyo marami ang tao. Okay lang naman ako guys pumila ng pagkahaba-haba kahit pakalahating araw. As long as lahat din kami nakapila. Yung walang aabante na hindi napipila. Kasi tama yun, may narinig ako na hindi pwede yung special. Pero guys, kanina may nakita akong isang girl naka-white. Umalis na eh. Wala na siya. Pero hindi ko alam kung palabas yun or papasok. Dapat palain na lang. Kasi it's very unfair na kami dito nagpapaulan. Tapos yung iba isang kindat lang, okay na. Oh my gosh. So guys, papakita ko sa iyo ang situation dito sa kiosk ng MDRRMO dito sa Tuaca, Camarines Norte. Wait lang guys. So eto siya. Marami kaming nakapila. Ayan siya. Ayan yung tracking. Ayan yung ibang officials ng MDRRMO. May nakapila. Walang payong. Share ka na sa amin. Pero dyan ka pa rin sa ulit. Mababasa ka dyan. O, dito ka kay ate. Maligo na siya, maliligo. Ayan. So, talagang tiyagaan sa pagpila mga dearest. Swerte lang talaga yung ganyan kahaba yung mga sasakyan na naghihintay. So, Layo pa namin, doon sa dulo. isang hakbang bawat 10 minuto. Mga dearest, grabe sakripisyo talaga. Kaso kailangan naming i-monitor ang dalawang branch namin dito sa Camarines Norte kasi kung hindi kawawa naman ang mga staff namin kung hindi namin mabisita. So, eto na nga. Umuusad ng pakonti-konti. Pero at least masaya sa pila kasi humahaba sila. Humahaba ang pila, hindi na kami second to the last. Traffic kayo. Medyo mahaba na yung nasa likod namin. Sila naman yung magsasakripisyo. So mga dearest, i-update ko kayo mamaya kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Kasi sobrang lakas na ng ulan. Pero walang sukuan to. Nagsisipagtakbuhan na rin yung mga armies. Army sila eh, hindi sila PNP. So army sila, papakita ko sa inyo. Siguro magdalaw po kayong pila dito. Pwede naman So rain or shine to mga dearest. Pipila na daw kami. Ano daw? Dalawang pila. So dito tayo. Dito tayo. Sige kuya, okay na yan. So, update tayo mamaya mga dearest. Nandito na ako sa malapit na. Nakapasok na sa umbrella. Ay, saan? Diyos, 4 na tao na lang. Sasalang na ako. So, sasalang na ako sa interview. Interview kung saan magde-decide sila kung makakapasok sa mga. So guys, update ko kayo mamaya. Hi mga dearest! Nandito na ako ngayon sa Labo, Camarines Norte. Hindi ko na kayo na-update kanina nung nasa Tuaca ako habang ini-interview at sinasubmit yung mga requirements para sa travel, para sa pagpasok dito sa Cam Norte. Kasi nga, sobrang dami na ng tao, tsaka ang lakas na ng ulan. So, eto, naka-change outfit na ako, nakaligo na ako kasi kailangan malinis ko muna buong katawan ko bago ako haharap sa mga katrabaho ko dito, sa mga staff. Kasi, syempre, nag-travel ako ng malayo. So, kailangan talaga bago ka humarap, bago ka pumasok sa tindahan, is malinis ka na, nakapagpalit ka na ng damit. So, dumaan nga ako kami sa, sa exit
Kasi para wala kaming makasalubong na mga empleyado. So, yun talaga yung ginagawa namin para ma-sure din namin. Although, negative kami sa rapid test, pero syempre, nagbiyahe kami, nakisalamuha kami sa ibang tao, especially dun sa Tuaca na nagkasiksikan nga kami sa sobrang haba ng pila para dun sa mga nagpapa-approve ng pagpasok nga dito sa Cam Norte. So, good news kasi nga, nandito na ako sa labo. So, ibig sabihin, nakapasok kami. And, nagpa-thank you pa nga sa akin yung isang staff doon ng yung nagbabantay doon, MDRRMO. Oo, nasabi niya sa akin, thank you kasi kumpleto yung dokumento nyo. Hindi kagaya nga doon daw sa iba na ang dami pang pakiusap, makapasok lang. Talagang sinigurado namin na kumpleto talaga yung documents namin. Kasi nga, para wala nang masyadong maraming question. Oo, kasi trabaho yung ipinunta namin dito. So, kailangan talaga makapasok kami dito. So, yun na nga mga dearest. Nandito na ako. Safe and sound. Nakarating na kami ng Labo Camarines Norte nila Kuya Eric. And kailangan ko na mga dearest mag-start ng trabaho. So, start na ako mag-check, mag-monitor ng mga dapat i-check, ng mga dapat i-monitor. So, thank you guys sa panonood ng aking video. Kailangan ko na pong magtrabaho. Bye-bye! Ay, wait. Siya nga palang mga dearest, don't forget to subscribe my YouTube channel. And, pakipindot na rin po yung notification bell para i-all nyo, para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And paki-like and share na rin po. Thank you mga dearest! Bye!